Diyos amang banal na sa langit, kami po'y nagpapasalamat, nagpupuri sa gabing ito na makadako kami muli sa prayer meeting. Salamat sa bawat kapatid, bawat kapamilya na nakaugnay sa iyong gawain para kami po'y makapag-aral ng salita, makapanalangin. Samahan kami ng puspos na banal na Espiritu para sa iyong salita at pag-ugnay sa iyo, Ama, sa panalangin. Salamat na kayo po ang nagtalaga ng Wednesday para sa aming prayer meeting. Dulog namin lahat to, may pasalamat sa pangalan ni Kristo Jesus, namin Diyos, Panginoon, tagapagligtas, sa kapangyarihan gabay ng banal na Espiritu. Amen. Magandang gabi po sa bawat kapatid at bawat isang nakasubaybay sa ating prayer meeting. No? At ang ating tema ay tutuloy natin, no? Ang Iglesia ng Panginoon Kristo, the Church of the Lord Jesus Christ. October 11 na po ngayon, ang pamagat ng ating aralin o lesson, mga spiritual na kaloob ng Diyos para sa Kanyang Iglesia. Ito yung mga spiritual gifts. Ang ating teksto, Romans 12, 1-8. Babasahin po natin ang Romans 12, 1-8. Kaya mga kapatid, sa pamagitan ng mga kaawaan ng Diyos, ay sinasamo ko sa inyo na iharap ninyo sa Diyos ang iyong mga katawang bilang haing buhay, banal, nakalugod-lugod sa Diyos, na sa iyong makatwirang pagsamba sa Diyos. At huwag kayong makiayon sa kapanahunan nito. Sa halip ay magbago kayo sa pamagitan ng pagbabago na iyong kaisipan upang mapatunayan ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Verse 3, sapagkat sa pamagitan ng biyaya na binigay sa akin, ay sinasabi ko sa bawat isa sa inyo na huwag mag-isip sa kanyang sarili ng higit pa sa sukat ng pananampalataya na binigay ng Diyos sa bawat isa. Sapagkat kung paano sa isang katawan ay meron tayong maraming bahagi at ang lahat ng bahagi ay hindi magkatulad ng gawain. Ganyan din tayo sa bagamat marami ay isang katawan kay Kristo at bawat isa ay kabahagi ng isa't isa. Yaman tayo ay merong iba't ibang kaloob ayon sa biyayang binigay ng Diyos sa atin kung paghahayag ng salita ng Diyos siya ay magayag ayon sa sukat ng pananampalataya. Kung maglilingkod, siya ay maglingkod. Kung ang isa sa pagtuturo, siya ay magturo. Kung ang isa sa pagpapayo, siya ay magpayo ayon sa nagbigay at siyang nagbibigay, siya ay magbigay ng may kasaganaan. Siya rin na may kahabagan, siya ay mahabag na may kasiyahan. Yan po ang ating passage na pag-aaralan. No? Sa ating pong pasimula, introduction, maraming mga tao, mga Kristiyano na bahagi ng kanilang kapulungan o iglesia, ang hindi nakakaalam sa mga turo ito ng Panginoon na ating pag-aaralan. Kaya sila hindi nagagamit ng marapat o wasto sa kanilang mga iglesia at nagiging mga pasaway sila o pinagmumulan ng away at hidwa. Kasi nga hindi nila alam ang kanilang katungkulan at responsibilidad na binigay ng Diyos na sila ay pinagkalooban ng spiritual na kaloob o spiritual gift sa loob ng kapulungan ng Panginoon Kristo. At ito ay para gamitin sa paglagong spiritual sa buhay ng mga mananampalataya sa loob ng iglesia at para sa kapurihan ng Panginoon Diyos. Sa ating aralin ngayon, ay dapat ang bawat isang mananampalataya na gusto na bautismuhan sa tubig o yung gusto na pong magpabaptize at ang mga nabautismuhan na lubos na makaunawa ng araling ito upang kanilang paglilingkod sa Panginoon Diyos sa loob ng ating iglesia ay maging kapakipakinabang, kapuri-puri at magbigay kaluluwatihan sa Panginoon Diyos. Punta po tayo sa mga espiritual na kaloob ng Diyos. Sa Roma 12:1, kaya nga mga kapatid, inulit po natin ang binanggit ni Apostol Pablo. Kaya nga mga kapatid, so kausap ni Apostol Pablo dyan, mga believers. Ang pwede pong merong spiritual gifts, yun lang na-convert at nagbabaptize. No? Kaya sa pamagitan ng kawan ng Diyos, sinasama ko sa inyo, ihanap
iharap ninyo sa Diyos ang iyong katawan bilang haying buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos na sa iyong makatwirang pagsamba sa Diyos. So, dadako tayo po ngayon yung layunin, no, ng Panginoon, ba't binibigay niya po yung spiritual gifts o spiritual na kaloob. Kasi ang topic nga natin ay may spiritual na kaloob. Okay, ang layunin nito, mga dapat nating tanawin sa ating paglilingkod sa Iglesia ng Panginoon. Una, para tanawin ang kahabagan ng Diyos. So, yung layunin ng Diyos para matanaw natin, no? Kasi yung mga iba kasi dahil tumutulong sila may kaya, may responsibility sa iglesia, nagagamit sila, minsan nakakalimutan nila yung layunin. Ito po, upholding God's mercy in our lives, Titus 3:5. Tayo kanyang iniligtas, hindi sa pamagitan ng mga gawa ng katwiran na ating ginawa, kundi ayon sa kanyang kahabagan. Yan. Dahil sa kanyang kahabagan, sa pamagitan ng paghugas na muling kapanganakan at pagbabago sa atin ng banal na Espiritu. Yan pong una, para tanawin natin ang kahabagan ng Diyos, upholding God's mercy in our lives. Yan po yung layunin natin, kaya po nasa loob tayo at matanaw natin na bakit natin to ginagamit at magpagamit sa Panginoon. Pangalawa, tanawin natin ang kabanalan ng Diyos. Hirap natin ang ating mga katawan na buhay na may pamumuhay ng kabanalan. Ayan po sa English, present your body is a living sacrifice. Yan po yung ating panintalata sa verse 1, sa Romans 12:1. Bakit? Sabi ng Panginoon sa 1 Peter 1:16, sapagkat ito ang nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako ay banal. Be holy, sabi ng Jesus, because I am holy. Yun ang pangalawa, tanawin natin kabanalan Diyos, layunin. Pangatlong layunin, tanawin natin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay para maging kalugod-lugod sa Diyos, which is acceptable unto God. Ano ba yung katanggap-tanggap? Ano ba yung kalugod-lugod na buhay para sa Panginoon? Siyempre, gawin yung kalooban ng Diyos, no? Yan nga sabi niya sa 1 Corinthians 10:31, whatever you do, it will do all to the glory of God. Kaya nakikita ng Panginoon yung puso natin, yung ating pagkatao, anong klaseng uri Kristiyano po tayo, no? Sana nga matanggal po yung medyo self-centeredness sa ating buhay o egocentric tawag nga sa English. Number 4, tanawin natin ang tamang paglilingkod sa Diyos, itong ating makatwirang pagsamba, which is our reasonable service to God. Wala na ganong burluloy pa sa atin. Kasi minsan nasa simbahan tayo, naghanap tayong entertainment, naghanap tayo somebody tayo, naghanap tayong asikasuhin. Yung paglilingkod, dapat tayo mismo ang gagamitin ng Diyos at maglingkod. Yan which sabi, tanawin natin ang tamang paglilingkod sa Diyos, no? Kaya ang serving, ang best way maglingkod sa Panginoon, pag nasa loob na tayo church, naghanap tayo ng paglilingkod, hindi paglingkuran. Okay, punta tayo po doon sa, babasahin na lang po natin yung verse 2. At huwag kayo makiayon sa sanglibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago na yung pag-iisip, upang mapatunayan ninyo alin ang mabuti at aya at lubos na kalooban ng Diyos. Pupunta na po tayo doon sa kanina, layunin, pamumuhay marapat. Ano yung pamumuhay na marapat sa loob ng iglesia, no? Yan, verse 3. So sabi niya dyan, iharap natin ang ating katawan bilang haing buhay. So, sa verse 1 pa rin po ito, pagka tayo po magsamba sa Panginoon, sa gawain po ng iglesia, kaya pupunta tayo sa paglilingkod sa Kanya para exercise ang ating spiritual gifts, walang proxy. Kaya kailangan dalhin natin ang ating sarili. Personal po yung pagsamba at paglilingkod Para exercise mong gifts mo, punta ka sa church. Kaya lang, kung pupunta tayo po sa gawain ng Panginoon, tumating na tayo sa oras. Huwag na po tayo magpalit. Mahirap yan sa kalagitnaan. Paano mag-exercise pa yung gift mo? Kung gift of exhortation o gift of ministering, o give administration, kailangan dumating ka sa time, no? Iharap natin ating mga katawan bilang haing buhay. Walang proxy. Ang ating mismong katawan, itong tinubos ni Kristo, ito hindi na sa atin, kundi sa Panginoon dahil
tayo tinubos niya. No? Kaya sabi niya, glorify God with your body. Okay. Number 2, iharap natin ng ating katawan na may kabanalan. Yan, naulit lang po. A holy life for God. Hindi po yung linggo banal tayo, Lunes hanggang Sabado, nasa sanlibutan tayo. Kaya nga sabi niya doon sa verse 2, be not conformed to this world, but be transformed. No? Kaya nga yung buhay natin dapat ay maka-Diyos, Lunes hanggang Sabado. At linggo, handa na tayo maglingkod. Pumunta sa Panginoon, magsamba, dali natin ating katawan bilang aking buhay. No? Na nabuhay na may kabanalan hanggang sa pagdating sa linggo, tayo nabubuhay na may kabanalan para handog sa Diyos ang ating katawan. Yan. Yung ng pamumuhay marapat, no? May kabanalan. Harap natin ating katawan, nagbibigay kalugod-lugod sa Diyos. Hindi somebody tayo, hindi tayo naghanap ng self-centeredness o pansin. Dadali natin ating katawan, ating sarili sa loob ng kapulungan ng Panginoon na kalugod-lugod. Alam na naman natin yan, yung kalugod-lugod. Hindi suplado, hindi nakasimangot, di busangot. Masaya at nag-greet. Gusto mo maglingkod sa Panginoon, maging happy din yung mga kapatid pag nakita ka. Siyempre, nahanap mo yung maka-fellowship sila, makasama sila. Siyempre, Sanlinggo ba naman? Tapos Sunday lang kayo magkita, kundi pa tayo makapunta sa prayer meeting. Harap natin ating katawan, nagbibigay kalugod-lugod sa Diyos. Number 4, iharap natin ating buhay na may pagpapakumbaba at makipagkaisa sa mga kapatid sa iglesia. No? Wala kasing unity kung walang humility. Kaya dapat magkasama yan. We are committing ourselves to God with humility, especially to others. Then, we can bring unity inside the church. Huwag mag-isip na higit na matayo ang kanyang sarili. Kung hindi, mag-isip na umastong pag-iisip ayon sa sukat ng pananampalataya na binagi ng Diyos sa bawat isa. Kahit maalam tayo, kahit na may posisyon tayo sa gobyerno o mataas ang ating pinag-aralan, huwag naman natin gamitin yan sa loob ng iglesia na mataas din tayo. Mabuti nga sana kung magpakumbaba tayo at mas makikita ang Panginoon sa ating attitude. Kasi ang tao na matayog, hindi makikipagkaisa yan. Nagkikreate yan ng hidwaan o division. Kasi nga, meron siyang self-centered life. Gusto niya, para siyang sino. Okay? Punta tayo din ngayon. Ang mga sumusunod na spiritual na kaloob, pupunta na tayo sa spiritual gifts ng Panginoon na binigay sa mananampalataya para sa kanyang kapulungan o iglesia. Romans 12:6-8, service gifts. Unique and special spiritual abilities to teach baptized believer in the local church. Abilities to teach baptized believers in the local church. Okay, verse 6-8. At yamang may mga kaloob na nagkakaiba ayon sa biyaya binigay sa atin, kung hula ay manghula tayo ayon sa kasukatan ng ating pananampalataya. Pasinin natin po yung unang binika ni Apostol Pablo, at yamang may mga kaloob na nagkakaiba-iba. Ang ating mga gifts, hindi pwede lahat ay pastor, hindi lahat pwede administrator o ruling. Hindi lahat pwede na magturo. Kaya nga magkaiba-iba. Iba-iba po ating spiritual gifts sa loob po ng kapulungan ng pansiglesia. Kaya lang, binigay ng Diyos yan dahil sa biyaya niya, because of God's grace. Kaya wala tayong pagmalaki. Hindi yan sa atin. Ito ay binigay ng Diyos nung tayo magbabaptize, pagkibagi sa isang local church para gamitin sa loob ng kapulungan ng Panginoon. Okay, tuloy natin. Yan. Sabi niya yan, kung ito'y hula, prophecy yan, ay mag-prophesy ayon sa kasutan nating panampalataya. Kung ministeryo, verse 7, ay gamitin natin ang ating sarili sa ating ministeryo. Ministry kasi yun yung available na gagawin. Halimbawa, meron po tayong potluck, tapos na mag-worship, o kakain na, baka gusto niyo po magdalang upuan, gusto niyo tulungan yung sa kusina magdala ng mga plates, no? Mga spoons, o tulungan sila magdala ng pagkain. Yan ang ministering, yung naghihintay na gawain. Kung saan tayo pwedeng magamit. Yan, naghihintay na ministry. Okay?
Ang nagtuturo ay sa kanyang pagtuturo. Kung may gift tayo ng teaching, katulad mga Sunday school teachers about department, magturo tayo. No? Masarap naman magturo talaga eh. Lalo na nagagamit ka sa department kung saan ka naka-assign. Kung yung kinder, nursery, primary, beginners o junior, high school. Yan. So, bawat department ay meron. Magturo tayo, no? O ang umaaral ay kanyang pag-aaral. Yan. Ito yung exhortation yan, encouragement. Magbigay na may magandang loob. Ito, may gift of giving. Hindi ito yung pagbibigay ng tithes o ng ating offering. Itong giving, higit pa doon sa ating tithes and offering binibigay natin. Kasi nagtataka tayo, pinagpapala tayo ng Diyos. Kasi kailangan ka, mayroon yan sa loob ng church para ma-support financially and church. Kaya nagtataka ka, baging bulsa mo palaging puno at masaya ka, bigay ng bigay. Maging sa mga kapatid na nangangailangan, sa mga kapatid may sakit, mga sa kapatid na dinaanan ng baha o sunog, masaya ka nagbibigay. Dahil meron kang gift of giving. Okay, punta tayo doon sa verse 8 na, o ang umaaral sa kanyang pag-aaral. Yan to po. Ang namimigay magbigay sa magandang loob. Ang magpupuno ay magsikap, mahabag, ay masaya. So, nandun na tayo sa pagbibigay at tapos na tayo. Number 6 po yan. Tapos yung nahabag ay magsaya. Yan yung mercy. Meron tayong gift of mercy, merciful. Siyempre, yung may gift of mercy kasi, palagi may exercise yan ng kindness eh. Hindi kasi pwedeng merciful ka kung wala kang kindness, no? Parang kahit nalulugi ka, kahit di ka nabayaran, no? Exercise mo pa rin yung mercy. Mahirap siguro makita ito talaga sa tao, kaya lang binigay ng Panginoon yan, mahaba ang PC ng mga ito, na pag nag-exercise ng mercy. No? Nadali silang magpatawad, no? Madali silang mag-exercise ng forgiveness. Meron silang love, meron silang kindness. Especially, kung merciful yan, meron siyang hospitality. So, yan po yung mga service gifts sa loob po ng iglesia. Okay, ito, inulit ko lang po dito sa next natin pagpahayag ng salita ng Diyos ay magpahayag ang sukat ng kanyang panampalataya, prophecy yan po. Paglilingkod siya maglingkod, ministry. Pagtuturo siya magturo o teaching. Pagpapayo siya magpayo, exhortation or encouragement. Pagbibigay, magbigay na may kasaganaan, giving. Pangunguna siya manguna. Ito po yung ruling or administration. Mahabagin siya ay mahabag na may kasiyan, merciful with cheerfulness. Ayan. So, masking administrator kailangan talaga manguna ng may kasigasigan. Ibig sabihin talaga consistent po siya. Okay, punta tayo dito sa Ephesians 4, 9-11. Ito yun naman yung ministering gift. Nang siya ay umakyat, anong kahulugan nito? Kundi siya rin ang bumaba sa ilalim bahagi ng lupa. Siya ay bumaba na siya rin umakyat sa itaas lahat ng kalangitan upang kaya mapuspos ang lahat ng mga bagay. To verse 11, pinagkalooban niya ang ilan bilang mga apostol, ang ilan bilang mga propeta, ang ilan bilang mga aral. Ang ilan bilang ebanghelista o magtuturo ng ebanghelyo at ilan ay pastor o mga guro. Kung ating pansinin po ang kaibahan nito, yung kanina, yung Romans 12, ay galing sa Holy Spirit, no? Kaya gifts of the Holy Spirit. Ito naman na ministering gift, Ephesians 4:9-11, galing sa Panginoon, bago nag-ascend ng Panginoon, no? Before His ascension. Ibig sabihin, iniwan niya na po itong gifts nito para magpatuloy ang kanyang may handang kanyang gawain para maitatag ang church. O ating pong tanawin sa susunod na kwan. Okay, ito, mga spiritual na kaloob sa ministerial gifts to. Gifted men purposely to equip the saints for the work of the Lord's ministry, given by the Lord Jesus Christ before the Pentecost. So bago nag-start ang church, ito ay binigay. Yung una kanina, Romans 12, ay nandyan na ang church, nag-start na ang church sa araw ng Pentecost at saka binigay sa kanila. Okay, ulitin natin, Ephesians 4:11,
At pinagkalooban niya ng mga iba na maging mga apostol, ang iba ay propeta, ang iba ay evangelista, ang iba ay pastor at mga guro. Siyempre, yung apostol, wala na yan. Propeta, wala na rin. Kaya lang, may mga nagpapatawag pang apostol ngayon sa mga ibang grupo. Okay, natira sa atin, evangelista. Ito po yung nagpipis ng gospel, no? Palipat-lipat sila, katulad na Billy Graham, sina Jimmy Swaggart, Humbard, yan. So maraming evangelista na ginamit niyang Panginoon kasi alam ng Diyos kailangan dito para dalhin ang gospel sa iba-ibang lugar. Pag nasave na po yung mga tao, endorse nila sa mga pastor na umawak ng churches. Naalala ko nung si Eddie Mesa nag-preach sa amin sa San Fernando. Yung sabi nga ni Eddie Mesa, ako yung nag-aaral, dinadala ang pagliligtas ni Kristo, ang Ebanghelyo. Huwag po niyo akong tignan. Ang gusto ko pong makilala, tignan niyo ang Panginoon Yesus. Kung anong ginawa niya sa aking buhay. Yan, si Eddie Mesa. Kaya lahat ng pastor, in-invite po ng mga iba-ibang grupo, lalo yung mga Baptist, no, sa ating bayan ng San Fernando. No, yung mga na-save, nag-forward, tinanong, taga saan? Taga San Jose po ako. O, tatawagin yung pastor na taga San Jose. Kung taga Santa Lucia, tatawagin yung pastor na taga Santa Lucia. Kung taga sa San Pedro, tatawagin si Pastor Dangan ng San Pedro. Ayan po, yung evangelista. Mga pastor, ito yung administrator, no? Overseer, elder. Yan ang tawag kasi sa pastor, eh. Pastor, ministry, tapos bishop. Yan. Tapos elder maturity. Management po yung bishop. Pastor, ministry, bishop, management, tapos elder is maturity. Tapos guro, teacher. Pero kailangan ng pastor, teacher din. Hindi pwede na pastor ka, hindi ka teacher. Kaya nandun sa 1 Timothy 3, up to teach, nakalagay eh. Dapat kayong pastor ay marunong magturo. Okay, may mga guro din, may mga katulad dito sa atin, si Brother Andong, grabe magturo, no? So yung mga teachers, may rin din tayo teachers sa Sunday School. Yung bawat department na nagtuturo. At of course, nandyan din si Pastor Rosita, nag-handle sa ating Sunday School, sa adults. So yan lahat ay binigay ng Diyos na tinatawag natin ministerial gifts, no? At ang Panginoon Jesus ang nagbigay. Punta tayo po sa resulta kapag ang Espiritu ang nakaloob ng Diyos ay ginamit sa iglesia. Okay, punta tayo doon sa talata, Efeso 4, 12 hanggang 16. 12 hanggang 16. Upang lubos may handa ang mga banal para sa gawaing paglilingkod, para sa kakatibay ng katawan ni Kristo, hanggang sa maabot nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ng kaalaman sa anak ng Diyos, hanggang sa maging ganap patungo sa sukat ng antas ng paglago sa kapuspusan kay Kristo. Ito ay upang huwag tayong maging mga bata na natatangay na dadala ng bawat hangin ng katuruan sa pandaraya ng mga tao at ng katusuan patungo sa paglinlang na kaparaanan. Verse 15, sa halip sa pagsasabi ng katotohanan sa pag-ibig ay lalago tayong lahat ng mga bagay kay Kristo na siya ang ulo. Sa Kanya buong katawan ay inugpong at pinag-isa sa pamagitan ng tinutustos ang bawat dugtong ayon sa sukat ng mabisang paggawa ng bawat bahagi. Ito ang gumawa sa paglago ng katawan sa kakatibay ng kanyang sarili sa pag-ibig. Okay, banda na tayo po doon sa mga layunin at maging resulta. Ayan. Pag ginamit po yan, ano po yung magiging resulta sa loob ng kapulungan o sa iglesia ng Panginoon? Okay, ito po. Lubos na may handa ang mga banal o mananampalataya sa gawain ng Panginoon. Siyempre, tuturuan sila, titibay sila, lalo yung mga bagong na-baptize. Kumbaga sa term sa secular, new pies pa eh. Sa admin sa military, lalo sa Marines, tawag yan, ay mammals. New mammals. Ayan. New pies. Ibig sabihin, baguhan pa sa iglesia, baby pa. Ayan. May handa ang mga banal sa gawain ng Panginoon. Number 2, para sa katitibay ng katawan, ito ang mananampalataya sa iglesia.
para sa katibayan, tumibay lahat ang nasa loob ng church. Kaya meron iba-ibang gift, no? Para tumibay, sumigla, lumakas ang bawat miyembro sa loob ng iglesia. Lalo na pag nagtuturo tayo ng doctrine, lalo na sa, katulad ni Pastor, tinuturo yung prophecy. Ang sarap po makinig, ang sarap malaman. Pati yung pagturo niya sa mga bata, innocence. Ganda. Para maabot natin ang pagkakaisa sa pananampalataya kay Kristo at ang pagkaalam sa anak ng Diyos. So, kailangan ng solid doctrine, teaching, para yung ating pagkakaisa sa pananampalataya sa Kristo. Isa lang, isang direksyon. Hindi ibang paniwala mo kay Kristo. Paniwala mo kay Kristo, nilikha siya ng Ama. Paniwala mo kay Kristo, naging Diyos na mabautismo. Iba naman, paniwala nila kay Kristo, tao lang. Ano ba yan? Hindi pwede sa isang kapulungan ang iba-ibang kaisipan. Sa atin, naniniwala tayo sa Kristo bago pang lahat, bago pa nilikha ng Diyos, bago pa dumating ang oras sa buong mundo, nandyan ang Ama, Diyos Anak, Diyos Banal na Espiritu. Eternal sila eh. Before the foundation of this world, they exist. One God in three person. Dapat ganun, isa ang ating paniniwala. Kung di ka naniniwala sa Trinity, wala nga sa Bible yung word na Trinity, pero nagpapakilala ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, Diyos Banal na Espiritu. Papakilala sila Diyos. Kaya kailangan ay pagkakaisa ng pananampalataya kay Kristo ang pagkaalam sa anak ng Diyos. Okay? Number 4, upang maging ganap tayong antas ating paglago natin kay Kristo. Hindi pwede kasi baby ka na lang. Hindi na pwedeng elementary ka lang. Kailangan ay umakyat ka ng high school. Kailangan bumaitang ka ng college. So, spiritual life natin ay paglago sa baitang ng ating paglago. Kasi kung hindi tayo lalago, hindi rin tayo gamitin ng Panginoon sa ating unsaved loved ones, unsaved friends, unsaved barangay, kung ilan ng taong kilala mo doon. Hindi, mga isishare si Kristo. Bakit? Wala kang alam eh. Pero pag lumago ka na, naku, masaya kang sinishare mong Panginoon. Naalala ko si Miss Gabiola doon sa Trinity noon eh. Ito yung may makasabay sa jeep mapunta siya sa park. Nagkausapin yung matanda, sinishare niya ang Panginoon. Napakaseryoso nun niya. Nanay Gabiola. Talagang lumago eh. Kaya palagi naka-smile yun. Sinasadya niya pang maglakad. Yung mga anak niya nagta-tricycle. Pero gusto niya lumakas ang katawan. Masipag sa gawain at masayang sumasama sa outreach. Lalo pag alas 2 na, pupunta ang Bulacan, pupunta ng Florida, pupunta Santa Rita. Bakit ganun? Kasi lumago eh. Yung expectation mo dapat sa isang tao ay paglago. Kasi kung lumago yan, ako mag-involve. Natutuwa ako sa mga kasama namin umahayo sa San Mateo at saka sa UP Bliss. Ngayon, merong isang kapatid na binabible study namin sa San Mateo. Gusto niya ma-reach yung pamilya niya sa Montalban. Manila, yung lugar. Pinalam ko kay Pastor. So, pag-pray nyo kami at kung ang Diyos nagbubukas, kailangan tayo magpatuloy, kailangan tayong humayo. Siya nagbibigay ng open doors. Hindi naman natin nahanap. Nag-Bible study ka. Noong una, kina Brother Bart kami nag-Bible study. Yung Aling Lani, nakaupo. After ng 3 Bible study siya naupo. Una, sabi niya, pare-pareho lang yan. Nung tinuro na narinig yung born again, after 3 session ng Bible study, nagyaya sa bahay nila. Pinaupo niya lahat yung anak niya. Ngayon, tuloy-tuloy po. Marami siyang anak, manugang at saka mga po. 14 po yung umupo doon, 14. Ngayon naman, yung kapatid ng manugang niya, umupo rin doon, kalimutan ko na yung pangalan. Nagyaya ngayon doon sa kanya. Pero 4 na beses na nakaupo yun, nakakinig. Dati, nagmamasid-masid lang. Ngayon, nagustuhan niya yung pag-aaral. Sabi niya, Pastor, may mga pamilya ko doon sa Montalban, Manila. Yung subdivision na yun? Nagyaya siya. Yan po yung gawain ng Panginoon. Ngayon, pag ang tao umabas sa antas ng kanyang paglago, siyempre mag-involve. Kasama ko sina Brother Bart, siya yan, anong pangalan nito? Si Edwin, yan, sumasama po sa atin. Si Pastor Jess, kami po, at saka si Brother, yan, 4 kami, palagi pag Sabado maaga.
Natutuwa naman kami po, may mga souls nagre-response. Sana nga po, lahat tayo gumanyan, na lumago, tumibay, at mag-response sa call ng Panginoon ng Evangelism at Great Commission. Verse number 5, upang tayo magkasulong sa pagiging ganap at pananampalataya sa Diyos. Kasi hindi tayo susulong, batang labas natin, kung ano nung turo, pinapaniwalaan tayo, nadadaya tayo. Hindi kasi tayo pumatibay, no? Sumulong sa pagiging ganap. Yan. Maging ganap. Yan ang hindi fraction, hindi decimal. Okay? Number 6, salip sa pagsabi ng katunayan na sa pag-ibig, lalago tayong lahat ng mga bagay Kristo na siyang ulo. No? Makita mo naman pag ang tao lumago na, makita mo sa kanya yung pagmamahal ng Panginoon. No? Yung love, may concern, meron siyang desire. Kaya bakit tayo humahayo? Bakit tayo nagwi-witness? Bakit tayo nagsishare ng gospel? Mahal natin ang Panginoon sa utos niya, no? Ano sabi niya? Give you another commandment that you love one another. That the world may know you are my disciples indeed. Yan. Bakit ka nagsishare? Bakit ka humahayo? Bakit ka nagpapakyat? Kasi mahal ko ang Panginoon. Gusto ng Panginoon maligtas yung mga kaluluwa. Ang sabi ng Panginoon, truly, the harvest is plenteous, but the laborers are few. Pray that the Lord of the harvest shall send laborers into His harvest. Yan nga po yung binibigay ng Panginoon sa atin. 7, sa katitibay ng katawan, maging kagamit-gamit ang bawat isa sa bawat bahagi ng gawain at pagsulong ng ministeryo ng Diyos. Ako natutuwa sa mga kapatiran na kababayan, sina Sister Mina, sina Sister Rodelia, si Naglo, sumasama sa gawain sa UP Bliss. Ang dami nga bata. Ayan po, magiging kagamit-gamit ang bawat isa sa bawat bahagi ng gawain at sa pagsulong ng ministeryo ng Diyos. Kung walang magpagamit, paano susulong yan? Kung kami lang mga pastor gagamitin. Kung maraming hayo, maraming sasama, maraming open door, masaya yan. Kung kaya buksan pa ng Panginoon talban yan. Kaya lang kasi sa San Mateo, may grupo doon na kinuha na yung mga bata sa amin. Hindi namin pwedeng pagsabayin. Nauna kami sa matanda. Sa bagay, evangelical naman sila. Sabi ko kay Brother Bart, saka kay Rika, yung kasama namin nagtuto sa mga bata. Pabayan na natin sa kanila. Mga kabataan po yun ng ibang grupo. Ayan. So, kailangan po natin, no, ikakatibay ng katawan ay maging kagamit-gamit ang bawat sa bawat bahagi ng gawain at sa pagsulong na ministeryo ng Panginoon. Kailangan po sumulong ang gawain po ng Panginoon. Hindi lang po inaasahan natin, support tayo missionary. Tayo rin po dito mismo sa church ay maging gamit ng Panginoon. Hindi lang po yung sinusupport natin mga missionary or foreign missionary. Tayo rin mismo sa loob ng church. Naalala ko po yung ka-fellowship natin sa Pampanga, yung Bible Bab doon. Grabe po yung na-produce nilang daughter church, no? 130 plus po. Mission. Kasi lahat po sila lumalabas. Yung mga member po ni Pastor Emerson Cruz. Ang unang pastor doon si Mercado yung namatay. Tapos tinuloy ng assistant niya. So, purihin po ang Panginoon sa ganyang gawain na nagre-response po tayo. At nagiging kabahagi. At masaya naman talaga. Kahit pagod ka, pero masaya. Iba yung pakiramdam talaga eh. Kasi nga, yung binigay ng Diyos ay nagagamit mo, nagiging kabahagi ka. Okay, dito tayo sa pangwakas. Actually, parang conclusion na ito. Ang bunga ng Espiritu, Galatia 5:20-23. Ngunit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtiis, gandang loob, kabutihan, katapatan, kaamuhan, pagpipigil sa sarili ang kautusan na hindi laban sa mga bagay nito. Bakit ko po sinama ito? Para paalala po na ang paggamit ng ating spiritual gifts, kailangan may ka-augment o katapat na bunga ng Espiritu. Kasi kung wala bunga ng Espiritu, kung mag-exist tayo ng spiritual gifts, baka bad works lahat yan. Kung nagbibigay ka, wala namang pag-ibig, ano yan? Kasi the fruit of the Spirit is love, joy, peace. Kailangan nakatapat yan eh. Nag-exercise tayo ng teaching, nagtuturo tayo.
Eh kung wala man weakness, walang long suffering, panay sigaw mo sa mga bata. Ano ba yan? Hindi ba kayo tatahimik? Naku. Eh wala. Kaya dapat po yung ating spiritual gifts nandyan. Katapat yan. Dapat katapat niya nandyan din yung bunga ng banal na espiritu, the fruit of the Spirit. Yan po, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kagandaan loob, kabutihan, kaamuhan, pagpipigil sa sarili. Kailangan po natin. Kaya pag umahayo ka, hindi pwedeng masungit ka, hindi pwedeng tigri ka. Nag-outlist kayo, nagtuturo sa bata, pumunta kayo ibang lugar, kailangan makita sa yung pag-ibig, kaamuhan, kagandaan loob, kabutihan, pagpipigil, kagalakan. Dapat makita po yan sa iyo. When you exercise spiritual gifts, the fruit of the Spirit must augment in reaching souls. Kailangan po yan. Kasi lalabas siyang gawain ng laman. Dito tayo sa conclusion at application. Si James N. Dayton, ito ang kanyang patuto sa buhay ni Reverend John Geddy. Ito po yung sinama ko po sa conclusion application. Isang lugar sa New Hybrid sa South Pacific ay makita ang malungkot na libingan ng Kristiyanong misyonaryo nasa si Reverend John Geddy. Sa kanyang nitso na may marble na slab ay nakasulat ang ganito. A marble slab bears the following inscription. When he came here, there were no Christian. When he went away, there were no heathen. Ang ganda po, no? Nang dumating siya dito, ay walang Kristiyano, ibig sabihin pagano lahat. Nang siya'y pumanaw, ay wala ng mga pagano. Wala ng pagano sa lugar. Ibig sabihin, na-convert sila. Siyempre, yung spiritual gifts ni Pastor John Geddy, no? At saka yung bunga ng espiritu, ay pinagsama niya. Kaya marami na-convert. Halos lahat. Kasi sabi dyan sa kwento, no? Nang dumating siya dito, ay walang Kristiyano. Nang siya'y pumanaw, ay wala ng pagano. Purihin po ang Panginoon sa kanyang banal na salita. Purihin ang Panginoon Diyos. Magandang gabi po sa lahat at pagpalain tayo ng Panginoon. Dadako tayo po ngayon sa pananalangin. Dakilang Diyos, salamat sa gabi na muli ay inipon niyo kami para sa kalagitnaan ng linggo. Meron kaming midweek prayer meeting po ito. Salamat sa bawat isa nakapag-ugnay, nakapakinig, at nakapag-ano yung salita. Naway, Panginoon, palakasin niyo kami, patatagin niyo, patibayin niyo kami, gamitin niyo kami mightily para sa iyong glory at para sa iyo pong layunin na marisal po yung mga souls at makabigay kami ng katatagan sa loob ng iglesia. Pinapanalangin namin ang gawain po ng church, lalo sa Sunday, ang early morning worship, kayo po magpala sa MC, sa speaker nyo, at sa bawat isang dadalo, Panginoon, sa pag-aaral, pagsamba. Gandi, Panginoon, sa Sunday school, ay kayo magpala, mag-bless sa bawat guro, tagapagturo nyo at mga nag-assist, lalo sa mga bata. Tulungan yung bawat department ay maging maayos at ikakatibay ng bawat isang nakikinig at ang nagtuturo. Bigyan nyo po sila ng gift of the Holy Spirit kasama ng fruit of the Holy Spirit. Bless you rin po, Panginoon, ang mid-morning worship sa kalagitnaan ng 10 hanggang 11:30, Panginoon. Maging ang tagapagsalita nyo, gagamitin yung MC rin, Panginoon. At ang choir, kayo po mag-bless sa bawat kapatid, bawat kaluluwan dadako sa pananambahan. Gandun sa gabi, sa vesper hour, bless you rin po ang pagturing pastor sa mga doctrine at gandun po ang tagapanguna. Pangunahan niyo po ang bawat isang makakasama sa pagsamba sa gabi sa vesper hour. Pinapanalangin din namin, Panginoon, ang bawat manggagawa nyo sa kapulungan, mga missionary sa local church, local area sa Luzon, Visayas, Mindanao. Bless you po ang kanilang paghayo, ang kanilang pamilya, ministeryo, pinagkatiwala mo sa bawat lugar kung saan sila naglilingkod. Tulungan niyo sila sa pag-abot ng mga souls, sa pag-disciple ng mga souls, at sa pagtayo ng mga churches. Bless you rin po ang mga Bible school, ganun din po sa Luzon, Visayas, Mindanao. Ang bawat isa nagtuturo, nagbibigay ng panahon para mahuhubog ang buhay ng mga kabataan at mga taong nag-commit
para sa full-time ministry at sa ikakatibay ng iglesia, mga leaders na gusto matuto para magamit pa silang lubusan at masariwa ang kanila pong kaalaman. Bless you rin po, Panginoon, maging po ang Bible School sa Pampanga, pinangandalan niya Pastor Willie at Sister Winnie. Ganun din ang gawain din po ng inopen niyo po, Panginoon, doon sa gawain nila Pastor Lucio, kayo magpasa sa Quezon, Nueva Ecija, Dakilang Diyos. Salamat po, may panalangin din namin ng mga foreign missionaries na tinutulungan ng iglesia. Ganon din po ang nasa Southeast Asia, sa Myanmar, sa Cambodia, sa Laos, sa Vietnam, ganon din po sa dako po ng Bangladesh, Dakilang Diyos. Pero pwede namin ang mga manggagawa nyo rin po dito sa lugar ng dako po ng Africa, sa Tanzania, sa Ethiopia, sa Uganda, at ganoon din po sa Middle East, sa mga manggagawa po at mga believers dyan po sa lugar po ng magulong area ngayon ng Israel, Panginoon. Maging si Pastor Morales na nandiyan sa Tel Aviv, pinag-pray namin ang safetyness niya. Ingatan niyo po mga believers na nag-preach ng gospel niyo dyan, na may magamit niyo sila sa kabila ng ganitong panahon ng kaguluhan, ay yung protection at divine guidance ang aming hinihingi at tulungan niyo sila. Palayan niyo rin po mga Bible School, ministry at mga seminary sa United States of America, tumatay sa fundamentalism, Trinitarianism. Gamitin niyo sila mightily, tulungan niyo po manindigan sila sa katotohanan at ipangaral ang buong katuruan niyo, ang Biblia sa Genesis to Revelation, Dakilang Diyos. Pinapanalangin din namin, Dakilang Diyos, ang klase namin bukas sa Thursday class. Tulungan niyo po yung mga tinuturoan ko na sa Bible Truth, na maka-attend, patuloy sila, Panginoon, para magamit sila sa kanila pong field ng area ng responsibility at local church. Pinapanalangin din namin, Panginoon, ang darating na Thursday class sa pagturo ni Pastor sa October 19, sa third Thursday, na kayo magpala sa bawat kapatiran, iglesia, mga mananampalataya at mga pastor missionary na darating dito, galing sa Tarlac, galing sa Pampanga, galing din po, Panginoon, sa maglugar sa Metro Manila. Kaya samahan niyo kami ng patuloy na gawain niyo at ang pagtuturo naway may enhance sa buhay ng mga kapatiran na gusto matuto at maging matibay at maging kagamit-gamit, ay siya pong ma-enhance sa buhay ng mga nakikinig at natuturuan. Tulungan niyo si Pastor, bigyan siya ng malakas na matibay ng pangatawan at kalusugan. At ganun po ang mga administrative board, kayo pong magpala sa kanilang health, strength at wisdom sa mga decision gagawin nila para sa church, Panginoon, sa mga adjustment. Pinapanalangin namin ng iglesia na bawat kapatid, bawat pamilya, sa kanilang kabuhayan, hanap buhay, negosyo, trabaho, kayo po mag-bless, Panginoon. At alam namin na pahirap ang buhay, pero alam namin tapat kayong Diyos na kayo magpupuno sa bawat kapatid, bawat pamilya. Nakasabi po na First Baptist of Manila. Tulungan niyo rin po, Panginoon, ang aming mga senior citizens sa kanilang pinagdadaanan, sa kanilang kalusugan, sa kanilang karamdaman, lalo na sa mga lingering disease na talagang nandyan na. Tulungan niyo sila, comfort niyo po, maging kanilang family at kanilang situation. Naway ma-feel nila ang presence niyo at comfort niyo sa araw-araw. Nag-pray din namin ang bawat organisasyon ng iglesia, ang away magpatuloy, Panginoon, maging young people, ang Dorcas, ang ganoon din po ang senior citizen, mga senior kasama ko, naway magpatuloy ayon po sa implano programa at panguna din ni Brother Andre Tolentino. Kinukumit namin, Panginoon, ang mga gawain namin sa labas na patuloy kaming tulungan sa paghayo, maging sa pagtuturo ng gospel. Sa San Mateo, kayong protection gabay nyo, sa dako po ng UP Bliss, at ganun po sa wildlife, sa darating po na 17. Tulungan nyo po na ang Word of God ay siyang ma-share namin with the power and the feeling of the Holy Spirit to touch the souls of people who want to learn, to know more the Lord Jesus Christ. Salamat, Panginoon, may pag-pray din namin aming bansa. Tunay, marami pong problema,
Tulungan niya ang Pangulo, President Bongbong Ferdinand Marcos Jr. Yung isa ng kalakasan, katalinuhan, lakas, biyaya, gabay na tumayo para sa kanyang responsibilidad. Ingatan niyo po ang buong pamilya niya, 10 ng kanyang kabinete, naway mapanatili ang pagkakaisa ng kabinete, pagtutulungan, lalo na sa mga problemang inaharap sa aming bansa, sa problema po sa Department of Health, sa problema ng Department of Agriculture, sa pagtaas ng mga bilihin, pagkain, at ganun din po sa kabuhayan na siyang apektado sa aming mga Pilipino. Hindi po ang Department of DILG, ng Peace and Order, ang pinapanatili ng mga pulis, na minsan nadadami sila sa problema at minor lang naman, pero tulungan niyo po na lalo silang madisiplina at maganap ng kanilang responsibility. Paging po ang DND, Department of National Defense, lalo po ang area po ng Mindanao at Bisaya, lalo po dito sa West Philippine Sea na siya naging problem namin sa aming mga mangisda. Tulungan niyo po ang Department of National Defense ng Navy at ang Coast Guard ay magkaroon po ng sapat na kakayahan at gamit para mapanatili po ang kayusan at katatagan ng aming pong area ng West Philippine Sea. Kinukumit din namin, Panginoon, pinapanalangin sa iyo ang patuloy kong hinihabag nyo na makatuklas ng sapat na langis sa area ng aming bansa. Kung sa Mindanao, Bisaya o dito sa Luzon, sa West Philippine Sea, naway kayong kumilos. We ask thy mercy, Father God. Na talagang apektado kami sa pagtaas ng langis ay sa rin pagtaas ng lahat ng bilihin, pagtaas din lahat ng services. Kaya tulungan niyo, Panginoon, na mismo ang aming bansa makatuklas ng sapat na langis na pagkukunan ng aming bansa, ang aming mga tao, dahil ito ay araw-araw na gamitin sa pagtransport ng mga foods, mga passenger, mga student, workers, and all the commodities that need this transportation. Tulungan niyo po ang aming Department of Transportation, lalo po ang problema ng mga sasakyan, mga jeepney at mga bus na mabigyan po ng lunas dakilang Diyos. Kaya rin po magpala dakilang Diyos na makarap ang grapeng corruption sa aming bansa. Sa paggamit niyo po ang mga nakaupo rin para matanggal po o mapatigil ang grapeng corruption. Salamat sa gabi na kayo pong amin nakatagpo, Panginoon, sa panalangin po sa aming iglesia, ang First Baptist of Manila, panalangin sa aming bansang Pilipinas, kasama ng aming Pangulo, patuloy mo nilalagaw. Pinagkakatiwala lahat to sa iyo, Panginoon, dahil kung wala po kayo, wala kami magagawa. Pero sa iyong habag at mercy, sa iyong grace and loving kindness, we ask these things, Father, Lord. In Jesus' mighty name, our Lord and Savior, and the power, the guidance, and filling of the Holy Spirit, to all pray. Amen.